ng ating Panginoong Kristo. Hindi po si Judas na Iscariote yung nagsuplong sa ating Panginoong Kristo. Kasi dalawang Judas po yan, at saka dalawang Santiago, si Judas Iscariote at saka si Judas na biological brothers ni ating Panginoong Kristo sa flesh, sa alaman, at saka si Santiago na kapatid niya na pinuno ng simbahan ng Jerusalem. No? Bukod pa kay Santiago na son of Zebedee, na anak ni Zebedeo, na habang sinusulat po ni Jude, itong book of Jude na ito, si Santiago, the son of Zebedee po ay namatay na. No? Siya po yung kinakauna-unang apostol na alagad ng ating Panginoon Kristo na unang pinatay na naging martir po, no? Sa pamamagitan po ng tabak ni Haring Herod sa Agrippa. Pinapatay po siya, no? Maaaring ito po ay pinubutan ng ulo. Kasi yun lang naman yung execution ng araw, no? Kundi yung pagpako ng patuwari, yung puputol po ng ulo, no? So, sa ating pong serye na pag-aaralan po, no? Sa araw na ito, no? Ang titulo po na inilagay ko po dito, ito po yung pinamagatang ko, pananampalatayang ipinagkatiwala. No? Ano ho ba yung pananampalatayang ipinagkatiwala sa mga mananampalataya? Dapat po natin malaman kung ano pong ibig sabihin na ipinagkatiwala po sa akin. No? No? So, napag-aralan po natin, no? Sa book of Jude po na si Judas po ay kapatid po, no? Ng ating Panginoon Kristo. At ang dahilan po ng kanyang pagsulat sa book of Jude, na kung inyo pong babalikan yung ating pong mga seryeng pinag-aralan ay dahil po may nakapasok. Ano po yung nakapasok sa kapulungan? Itong mga tao ito, kung ano yung ginagawa ng mga Kristiyano, ginagawa rin po nila. Kumakanta sila, nagkakanta rin sila. Nag-aaral sila ng salita ng Diyos, nag-aaral din po sila ng salita ng Diyos. So habang ipinapahayag ni Jude itong sulat na ito, lumabas yung kanilang tunay na hangarin, yung kanilang tunay na layunin. So ano po yung unang lumabas sa kanila? Nais po nilang baguhin, baguhin yung kanila pong, yung ebanghelyo ng Panginoon natin. No? At ang kanilang itinuturo po dyan is patungkol po yan sa mga pangitain, yung kanilang panaginip, yung lack of dreams na tinatawag po. Hindi po ito yung tulog ka na nanaginip ka. Sa mas malapit po na version po dyan, kapag po ating pinag-aralan, no? Ito po yung tinatawag na vision. Kaya minsan ang mga churches, marami nababago ng mga turuan, maraming aktibidad na dapat sa Bible ka lang umakasa. Because of the vision, sabi ng Lord sa akin, gawin natin to. Ano gagawin ng church? Oo nga, gawin nga natin to. Ang sabi ng Lord, ito ang sabi sa akin eh. Ano gagawin ng church? Gawin natin to. Ang sabi ng Lord, bawal ang ganito. Ano gagawin natin? Gawin natin to. Yan po yung nangyayari sa mga ibang denomination, no? In other churches, wala rito sa church ito, outside this church. No, pero itong mga tao ito, no, yung sinasabi po ito sa book of Jude, no, hindi po ito yung mga charismatic na katulad na kilala natin ngayon sa bagong henerasyon. Ito po yung mga charismatic na kung saan po ay inayos po nilang baguhin po yung tinanggap nilang pananampalataya sa ating pong Panginoon. No? So, ibig sabihin po, sa dami po ng kanilang mga panaginip, binibigyan po nila ng otoridad ng kanilang sarili para paniwalaan sila ng ibang mga mananampalataya sa kapulungan. So, akala nila meron silang otoridad para magturo na sila ng gano'n. Itong mga grupo na ito, no? So, yun po yung kanilang tinataglay na otoridad na kailangan pakinggan nyo kami. So katulad po tayong lahat, no, pwede po tayong mamuhay sa kasalanan. Yun ang itinuturo nila. Total, ligtas na kayo eh. Pwede na kayong mamuhay sa kasamaan. Dahil kayo ay naligtas na. Isa po yan sa kanila pong itinuturo. Kung babasahin niyo po yung background ng book of Jude, no? Kahit i-google niyo pa po yan. Hindi po kayo maliligaw. So total, pinatawad na tayo eh. Abusuhin na natin. Tayo bang mga Kristiyano ganun? Hindi, no? Instead na umabuso tayo sa kasalanan, ano ginagawa natin? Pinipilit natin iwasan dahil tayo ng Lord yun eh. Diba? Alam natin nagkakasala tayo in the body flesh natin.
Pero hindi natin ginagawa yung isang bagay na alam natin na nakakahiya naman sa Panginoon. Binigyan ka ng mabuting kaligtasan, isusuklian mo ng isang bagay na kahiya. No? Yun po yung nais po nilang parating itong mga grupo na ito, no? Pero sabi ni Jude, no? Meron siyang nais po na ipa-remind dito sa mga mananampalataya nito. No? Ano po yung gusto niyang ipa-remind, no? Yung ating pong pinag-aralan, kung inyo pong babalikan, no? Yung sinasabi po na panindigan o depensahan ang pananampalatayang tinanggap ninyo. Yun po yung ipinagkatiwala sa inyo. Yung pananampalataya na inyong tinanggap o yung mga aral na tinanggap ninyo. Sabi ni Jude, no? Doon sa kapulungan. No? At dito po, no, bagamat 2 verses lamang po yung ating pong pagdadaanan. So dito po makikita po natin ano ho ba, no, yung responsibilidad ng isang Kristiyano. At dito rin po natin makikita kung ano ang kahihinatnan ng mga taong tumalikod, no? At kung makakalaman po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So meron po silang kahihinatnan. At meron din tayong malalaman kung ano po ang responsibilidad ng mga Kristiyano, no? So tayo po tayo lahat, buksan po natin sa Jude chapter 1 verse 3. Babasahin po natin. Ayan. Meron po tayong ASM. Ayan. So sabi sa verse 3, mula po sa aklat ni Judas o ni Jude, mga minamahal, gustong-gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasan na tanggap natin. Pero naisip ko na mas kailangan ko ngayon sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas ng loob ninyo upang manindigan sa mga aral na ating pananampalataya. Ang mga aral na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabanal niya at hindi dapat baguhin. Sumulat ako sa inyo dahil hindi ninyo namalayan na kayo ay napasok ng mga ilang tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Jesucristo na nagmamay-ari ng ating buhay. Sila yung mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. Ulit po sa kita ng Diyos, upo po tayong lahat. Mga kapatid, no? Kung inyo pong makikita, no? Kung inyo pong mapapansin yung ating pong binasa, no? In verse 3, no? Yung unang layunin po ni Jude, bakit po niya gustong kausapin, no, ang bawat isa sa atin, no, sa pamamagitan po ng sulat, no, para po sa mananampalataya, no, dahil meron po siyang gustong iparating o gustong sabihin po sa atin, no. Sabi sa verse 3, di ba? Mga minamahal, gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasan na tanggap ninyo. Tanggap natin. Pero, no, binanggit niya po yung salitang pero. Ang isang individual kapag nagsasalita po ng isang salita at pag may binanggit kang pero, meron kang gustong sabihin. No? So ano po yung dahilan bakit po binanggit ni Jude pero bakit niya binago? No? Ano po ba yung unang gustong sabihin sana ni Jude, no, sa mga mananampalataya, no? Ayon po sa ating pag-aaral, nung una po natin pag-aaral, ang nais po sana iparating ni Jude sa kanila, sa unang liham, no, na ating pong mga pinag-aralan, ay yung tinatawag po na wala na. Wala na po ba tayong ganito? So, let's sige, hindi na ako magsusulat. Wala na pala, sayang. Maganda sana yung natin. Sige. So, ang nais po sanang iparating ni Jude sa kanila, yung tinatawag po na common salvation. Yung inyong tinanggap. No? Yun po yung liham at yung kanyang rason, no? Kung bakit niya po sinabi yun yung nais na iparating sa kanila. Na maibigay po ang impormasyon patungkol po sa kanilang tinanggap o yung tinatawag po na common salvation.
Yun po yung nais na talagang iparating. Pero nabalitaan niya nga na may nakapasok diyan at binanggit niya po yung salitang pero, no? Bigla pong naiba yung kanyang mensahe. Iniba niya na po yung kanyang mensahe, no? O yung unang mensahe dapat patungkol sa kaligtasan, no? Pero bakit niya ginamit yun? Bakit biglang nagbago yung kanyang tinatawag na motive of writing? No? Yung kanyang pong layunin is to ano po? Kaya niya binago is to give a defense. No? And to contend the faith ng bawat mananampalataya. Kaya kayo, kung may natanggap kayong kaligtasan o katuruan na tamang ebanghelyo, mga kapatid, panindigan niyo po yan. Because we are commanded. No? Sinasabi po ni Jude, may command po para sa ating mga Kristiyano. Huwag na po tayo makinig pa sa iba. Pagka hindi po tayo masyadong malalim, pag nakarinig po tayo ng mga manituro, pipilitin pong ituwid dyan. Pag wala kang alam, sasabihin po mo nga, tama ka. Ang ganda ng paliwanag mo, pero hindi mo pala alam na mali. Wala po akong binabatigos dito o pinatatamaan. Pero mga kapatid, ito po yung awareness. Kung ano po yung natanggap natin, to give a defense and to contend your faith, panindigan nyo po yan. Kung mamaya po malalaman ninyo bakit kailangan natin gawin yung bagay nyo. Kung malinaw po, tandaan po natin, no? Sabi po ni Jude, gusto ko sanang sumulat sa inyo. So yung unang motibo po ni Jude ay maibigay po yung buong informasyon about saan po, sa kanila pong kaligtasan, no, sa kanilang tanggap, pero biglang naiba yung purpose niya, to give the defense. So susulat yun, meron na pala. Thank you, Kuya Kain. Thank you. Yan. Ito po yung first motive na dapat na gustong isulat, no? Yung una, sinabi niya, yung salitang pero. No? And first po, yung common salvation. No? Yan po yung nais na iparating niya sa una. Pero yung pangalawa po, nagbago. No? Naging tama pa, defense. S ba yes, no? To give a defense. And to ano? Contend. So pag sinabi pong content, mga kapatid, pag sinabi pong content the faith, may kinalaman po ito sa paninindigan. Manindigan or ipaglaban nyo yung inyong tinanggap. Kaya biglang nagbago po yung motive of writing niya eh. Dapat salvation, common salvation eh. Biglang nagbago. No, sabi po sa verse 3, kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas sa inyong loob upang manindigan sa mga aral na ating pananampalataya. Ang mga aral ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabanal niya. No? So dito po, no, kaya kausap po ni Jude dito yung mga mananampalataya. No? Kinakausap po ang bawat mananampalataya, kasama po tayo doon, mga kapatid. So ang question is, eto na po. No? Kung tatanungin po yung bawat isa sa atin ngayon, ano ho ba ang responsibility o responsibilidad ng isang Kristiyano? No? Kung tatanungin po ang bawat isa sa atin, no? Minsan madalas maririnig mo kapag kinakausap mo yung isang Kristiyano, no? Madalas, no, ito yung sinasabi nila, marinig yung tungkulin ko bilang Kristiyano, umatid lang ng Sunday service. No? Tuwing linggo, pagkatapos umupo. Pagkatapos ng service, umiyak. Pangalawa, meron naman tungkulin bilang Kristiyano ay umupo, makinig, makipag-fellowship, no? Pero hindi na ako magbabahagi ng salita ng Diyos kasi may tinawag para dyan. Yung pangatlo po, naniniwala ka kay Kristo. Naniniwala ako kay Kristo. No? Magbabasa ng Biblia, no? Pero hindi ko rin pamumuhay yung ating binabasa. May mga ganyang Kristiyano po. No? Mga kapatid, hindi ko po kayo pinatatamaan dito. Wala po akong sinisermo na. Ito po yung katotohanan, no? Pero lahat po ng binanggit ko, no? Lahat po ng mga sagot na ibinibigay ng mga tao ito sa ating pong modernong panahon,
ay hindi po tumutugma sa salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? So makikita po natin, sinasabi po ng Biblia, there are two things na nakikita po natin dito na responsibilities o responsibilidad ng mga Kristiyano, is to contend the faith. No? Panindigan nyo yung inyong pananampalataya. Pag sinabi pong contend the faith, ano po ibig sabihin ng salitang contend, no? Yung Tagalog, to defense. Diba? Panindigan, mandigan, ipaglaban. No? Ang ating pananampalataya. No, madalas po natin marinig, ayaw ko makipagdebate. No? Diskusyon, kung hindi ka naniniwala sa paniniwala ko, hindi ko na rin sa'yo sasabihin kung ano yung gusto kong sabihin sa'yo. Hindi ka naman nakikinig. No? Pero sabi po ng Biblia, we are commanded, no, by the Bible to contend the faith. No, pag sinabi po contend, that means our responsibilities as the church. No, hindi naman po tayo porque pinaninindigan mo, hindi naman porque ipinaglalaban mo, makikipag-away ka na o maghahanap ka na ng kadebate. Tama po? Hindi po yun ang ibig sabihin. No? When the time comes, no, ang iyong pananampalataya o iyong pananampalataya o iyong paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay binababoy na at iniiba na nila, ano ang dapat mong gawin? Lalo't sinasamahan pa nila ang kalasuhan, ano pa ang dapat mong gawin? You need to contend. No? Sabi po ng Biblia, we must give a defense of contending the faith. We must contend the faith. Lagi pong binabanggit sa bukod Diyos yung contend. Kasi po may napapasok dyan no, nais pong baguhin, no? So bakit po napaka-importante po niyon? Contend the faith, bakit po napaka-importante, no? Bakit po kailangan natin ipaglaban yung salita ng Diyos? It's because dahil marami kang alam sa Biblia. Kuya Reggie? O para hindi ka maligaw? O para lalo kang lumalim? Hindi. Kaya mo pinaglalaban ang salita ng Diyos because dahil seryoso ka sa tinanggap mo. Seryoso ka sa Panginoon. Na ang Diyos mo ay buhay. Na binigyan ka ng kaligtasan na dapat mong depensahan. Hindi lamang sa pagpapalalim ng salita ng Diyos. Isang bagay lang din po yun, no, para po tayo ay magkaroon po ng tinatawag ng panangga, yung salita ng Diyos. Pero kung bakit po natin ipinaglalaban ito, dahil gusto natin ipakita sa kanila na tayo ay seryoso sa tinanggap natin. Amen po? Yun po yung ibig sabihin ng to contend. Dapat seryoso kami mga mananampalataya. Di ba? So meron naman, ipanalangin na lang natin sila, no? Pero alam naman natin na meron ka naman dapat sabihin. Huwag Brother Jerome, ayaw mo naman makinig Ipapanalangin na lang kita. Ipapagsa Diyos na lang kita, Roger. Pero meron ka namang gustong sabihin. Di ba? May natutunan po tayo So sabi ng Biblia, we are not giving the defense na kailangan po natin na ibigay. No? We are commanded in the Bible to give a defense and to contend the faith. Kailangan niyo po talagang ibigay yan No? Actually, hindi lang si Jude ang nagsasalita niyan, mga kapatid. Hindi lang si Jude. Meron pa kong isang mga tao na nagsasalita niyan. Kung bubuksan po natin, no, kaya pwede, no, in 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16. Sabi po ni Pedro, no, sa unang Pedro, no, chapter 3, verse 15 to 16, alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong mandang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. In verse 16, at maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga tao minamasama ang mabuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. So ano po yung ibig sabihin ng 1 Peter 3:15 ngayon, no? Na magbigay ka ng depensa. Yung defense, di ba? So sa Greek po yan, pag binasa po natin sa Greek yan, no, lalabas po din itong content na to.
Sa Greek po siya is apologia or apologetics. So ano po ba ang apologia o apologetics? Parang similar ba sa apology? Apologize? Tama, mali? No? Kasi sa familiar, no? So hindi po ibig sabihin apologetics saying sorry or apologizing. Nagkasala ako sa iyo eh. Sorry. Diyan nagkasala ako sa sorry. Hindi po yun yung sinasabi to defense, mga kapatid. Ang defense po na sinasabi sa Greek in apologia, ang maganda po diyang example is ito po. Mahinig po kayo. For example, nagtuturo si Roger sa akin ng isang katuruan na hindi ko matanggap. Na alam kong mali. Brad, sorry pero ang katotohanan ito eh. Yun po yung apologetics o yung apologia na tinatawag. Hindi po nagkasala ako kay Kyle, sorry. Hindi po. Minsan pag naliligaw ka sa isang bata o sa isang babae, pag ayaw ng babae, o makinig mga babae kung totoo to, pag ayaw ng babae, sorry kasi magtatapos muna ako ng pag-aaral. Priority ko yung pag-aaral ko. Priority ko yung career ko eh. Dinidepensahan mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung tama para sa'yo. Tama ba? Yun po yung sinasabing apologia. Hindi po patungkol sa nagkamali ka o nagkasala ko. Sorry brother, pero ang totoo talaga, ito yung nakasulat sa salita ng Diyos. Nakuha niyo na po ibig sabihin ng apologia. Yun po yung sinasabi ni Jude, na kailangan kong panindigan kung ano po yung katotohanan sa inyo. No? So ibig sabihin po ng apologetics, so you are ready to make a defense. Handa ang depensahan kung ano yung katotohanan. No? Or give a defense about your belief in case of the Christian life. So pagka-Kristiyano ka, kung ano yung katotohanan, you give to defense. So yung apologia, na tandaan nyo na po. Brad, sorry, pero ang katotohanan, ito talaga. Nagso-sorry ka kasi alam mo mali siya. No? So yun po yung ibig sabihin ng apologetics, no? So kung nagtatanong po sila, no? Kuya Roger, Kuya Eddie, no? Si Jesus ba ay Diyos? Paano mo didepensahan? Dapat maging handa ka doon, no? Meron naman, hindi naniniwala na may Diyos. Dami pong kausap ng mga ganyan. Nagbibigay po tayo ng mga supporting verse sa kanila. Pag hindi na po nila pinakinggan, okay na. Importante na depensahan mo. Nasabi mo yung katotohanan. Meron namang iba, hindi sila naniniwala saan? Sa Trinidad. Dapat maging handa kayo doon. No? Because you are commanded to contend the faith, mga kapatid. So ano po ang susi para magawa natin yung mga bagay na yun? Kailangan po may susi. Pwede po ka-contend eh. Ano ba ang susi? Diba? Siyempre, number one po dyan is the Holy Spirit. Yun po yung pinaka-number one susi, the Holy Spirit. At meron po kayo yan. Yung pangalawa po, alam niyo kung ano? Yung maging palabasa po kayo pag ikaw ay palabasan ng salita ng Diyos. Doon mo madidepensahan yung pananampalataya ng meron. Kapag ka hindi ka palabasan ng salita ng Diyos, hindi ito kaya ipaliwanag ng Holy Spirit sa buhay mo. Why? Kasi wala kang alam na Bible rules. Maaari may tinawag para sa pangangaral, pero we are commanded by the Bible. No? Kahit ako ka lang dyan, no? Kung ikaw ay palabasan ng salita ng Diyos, madidepensahan niyo po yung mga maling turo. Amen po? Amen. No? Naalala ko tuloy yung spiritual warfare. No? Nagbabayad kami ng mga spirit na pero pag binasa po natin ang Bible, alam ng mga kapatid, ang ating pong alaban, the word of yung maling turo, mga false teaching, yung po yung warfare natin, na dapat po natin depensahan. Wala tayo dapat sa mga espiritu. Magkaiba po ang mundo natin sa mundo nila. Amen po? Diyos lang ako po pwedeng makatalo sa kanila, pero tayo po, yung mga maling turo po yung ating pong alaban. In Colossians chapter 4 verse 6, no, ang ating pong babasahin, sabi sa verse 6, kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat ninyo, at alam ninyo kung paano sumagot ng tama ang bawat isa. No, meron ulit comment, no, kay Pablo.
No? So sa NIV version naman po, sa English sabi ng gano'n, no? Let your conversation be always full of grace and seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So ibig sabihin po, yung mga binibitawan po nating salita, kapag ka po tayo ay nagsasabi po ng totoo, no, sa English version, full of grace, punong-puno po yan ang biyaya, mga kapatid. At inalitulad ito ni Pablo sa isang pampalasa, katulad po ng asin. Kaya napakahalaga po na marami tayong natututunan, no, sa salita ng Diyos. No? Ulitin natin, let your confession be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. No? Kaya-kaya ninyo sabihin niya. Full of grace, puno ng biyaya. May lasa po ang salita ng Diyos. Kapag ka napailawanan niyo po ito ng mahinahon sa kanila, kaya sabi sa Tagalog, ipag-usap kayo sa kanila ng gumamit kayo ng kawili-wiling salita. No? Hindi po ibig sabihin kawili-wili, okay na kayo. No? No? Hindi po nagsasabi ka ng magandang salita is kawili-wili na, mga kapatid. Ano po yung kawili-wiling binabanggit dito ni Pablo? Dapat po yung sinasabi po natin is supported by biblically. Supported siya ng Bible. Hindi yung sarili mo lang, kaisipan. Supported biblically. Yun po yung kawili-wiling salita. No? Siyempre kasama na rin po sa yung emotion. Kung ikaw talaga yung taong mahilig magpatawa, mas maganda. Mas maraming matutuwa sa iyo, no? Pero dapat supported biblically. No? Madali silang maingat. Ang galing magtulong niya pa. Biblically na, tama na. May sense of humor pa. Diba? Saan ka pa? Diba? Karamihan sa mga may mga ganyan eh. Ang pampaalis ang to, nakatulad natin, tinay na ito. Ayan, no? So, halimbawa, sa Muslim, Buddhist, Katoliko, at iba pang sarado ang dadong paniniwala. So, paano nyo po sila babahagian, no? Ng salita ng Diyos, pero paano? Paano po kayo magbabahagi, lalo na sa mga Muslim? Mga sarado po yan, no? Buksan po natin ang 2 Timothy, chapter 2, 24 to 25, and 26 po, no? Sabi sa 2 Timothy, chapter 2, 24 and 20 to 26, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, no, kundi mabait sa lahat na marunong at magturo at magtimpi. Kailangan mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganung paraan, ay mabigyan sila ng Diyos sa pagkakataong magsisi, malaman ang katotohanan. Sa ganun, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumibigyan sa kanila para gawin ang kanais-nais nito. So dito po makikita natin, mga kapatid, no? Hindi pinagbabawalan ng Diyos o bahagian o ni Pablo ang ibang mga mananampalataya na magbahagi kahit saan pa. No? Ganun pa man, kung tayo po ay nagbabahagi po ng salita ng Diyos, huwag naman po tayo masyadong aggressive na parang akala mo ay napakahusay mo na. Paani ko, no? Pabahagian mo na kaagad, baka mamaya puno ng problema yan. Mapunta sa iyong problema, no? Mahirap na. Okay, Joshua, no? No? So hindi po tayo naghahanap ng away, no, upang malaman, no, hindi tayo kasi aggressive ka eh. Masyado ka mainit, Brad. Di ba? No? So, nauuwi po yan sa hindi pagkakaunawaan. No, kaya nga dyan, sabi nga dyan, no, kailangan mahinahon siya sa pagtutuwid na sumasalungat sa kanya. Pag sinabi sumasalungat, it means, pinapatigos ka. Ayaw sa sinasabi mo. Naalala ko yung incomplete na kausap ko, nagsisigawan kaming dalawa. Hanggang sa bandang huli, sinabi niya na sa akin, may kinapos ka ba? Ay, hindi na ako. Hindi pala, wala pa lang sa lisensya. Yung trabaho na pinapasama ko, hindi pala sa kanya. So, hindi ko na lang sinabi para hindi na siya mapahiya. So, tumigil na lang din ako. And wala na po sa salita ng Diyos kasi sa Bible verse, wala siyang alam. Doon daw kami sa plaza, ay maglagay daw po ng microphone. So, dapat sabi ko nga na gano'n, Brad, bago ka makipagdebate, alamin mo muna yung tamang kaligtasan. So makikita po natin yan, no? Hindi po pinagbabawalan ng kahit sino, no? Pero habang may opportunity po, mga kapatid, no? Take the opportunity, do it. Kapag nagbukas ang pinto, do it. Gawin nyo na kaagad. No? Kapag handang makinig, gawin nyo na kaagad. Kaya nga sinasabi ni Jude, no? To remain and to contend the faith. No? Babalikan po natin yung sinasabi ni Jude, no? Ano po bang faith na binabanggit po sa Biblia? Ito may patungkol sa kaligtasan ng tambulin mo.
No, sabi sa verse 3, no, upang manindigan sa mga araw ng ating pananampalataya, ang mga aral ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabalal niya. So ito po yung pinaka-importante na binabanggit mo sa talata, no, ikalawang responsibilities ng isang Kristiyano, no. So sabi dito, ingatan po natin, no, yung pinagkatiwala sa atin ng pananampalataya. So ano nga po ba yung faith na binabanggit sa Book of Jude? No? So sa Biblia po, no, pag ibig sabihin po ng faith ay may ilang kahulugan po, depende po yan, nakadepende po kasi sa konteksto. Di ba ang Bible kasi, puno siya ng konteksto eh. No? May faith po na tumutukoy po sa pamagitan po ng pananalig. No? Pero yung faith na binabanggit ni Jude ay hindi po yan tumutukoy doon, no? Sa iyong paniniwala lamang. Dahil naniniwala ka, no? Minsan ang salitang faith po sa bagong tipan ay tumutukoy po patungkol po yan sa Ebanghelyo. Kapag ang tao sinabihan mo pananampalataya kay Kristo, sasagot siya ng oo. Pero yung Ebanghelyo, pagka tinanong mo sila about faith, hindi nila alam. Kaya ang tumutukoy po na sinasabi ni Jude dito ay hindi po patungkol sa kaligtasan, kung hindi patungkol po sa Ebanghelyo na kanyang pong binabahagi. Yun po yung ibig sabihin ng faith na binabanggit po diyan. No? So ano po, no? Tumutukoy po ito sa doktrina, hindi lamang tumutukoy sa pananalig lamang sa Diyos, kung hindi doon sa Ebanghelyo. No? Kung bubuksan po natin yung Galatians chapter 1, verse 23 to 24, no? Ito po yung napagdaanan na po natin, yung series na po ito. Sabi sa verse 23, nabalitaan lang nila na dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ang tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksay noon. Kaya pinupurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. No? In English, sabi sa NIV versions, they only heard the report. The man who formerly persecuted us now preaching the faith, he once tried to destroy. And they praise God because of me. So notice po natin kung paano po ginamit ni Apostol Pablo ang salitang pananampalataya po diyan, no? Hindi po ito lagi tumutukoy sa pananalig. No? Hindi lamang sa pananalig sa Diyos. Ang faith po na ginagamit ni Pablo ay tumutukoy po yan sa kanyang Ebanghelyo na ipinangangaral. Targets niyo po yung sinasabi ko. Hindi po patungkol sa kaligtasan kundi sa Ebanghelyo. Ano ba ang itinuturo ni Pablo? Yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. No? Kaya ang faith hindi lamang patungkol sa kaligtasan, hindi lang pananalig sa Diyos, kung hindi sa Ebanghelyo. No? May kinalaman po dyan yung biyaya ng Diyos, mga kapatid. Eh sa Titus chapter 1 verse 4, no, sa Tito chapter 1 verse 4, mahal kong Tito, aking tunay na anak sa isang pananampalataya, sumainlawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Ama sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. No? In English po, and NIV, Titus, my true son, in our common faith, grace and peace from the God, the Father, and Christ Jesus, our Savior. So ano po yung common faith na tinutukoy dito? No? It's the gospel of the doctrine na niligtas sa kanila, na pinangahawakan nila at itinuturo po nila yung gospel. No? So ngayon po, kung tatanungin po tayo, ano po ang trabaho ng mananampalataya, no? Pagdating po sa Ebanghelyo. Pag Ebanghelyo na po ang pinag-uusapan, ano po ba ang trabaho, no, ng bawat mananampalataya? So number 1, yung sinabi natin kanina is to contend, no? And number 2 po, ingatan ang pinagkatiwala. Huwag niyong hayaan na mawala ito. No? Ingatan ninyo. No, kapag sinabi po sa salitang pinagkatiwala, ibig sabihin po siya, ano po, pag sinabi pinagkatiwala, it means ano po siya? Importante, no? No, example po dyan, no? Yung pinasa sa isang Kristiyano, pinasa uli, ibig sabihin, pasa-pasa. It means, kunyari, ako nagturo ko kay Roger, at tinanggap ko sa Panginoon ay ganito. Ituturo mo naman kay Joshua yan. Si Joshua naman, ituturo naman kay Eman yan. Pagdating naman kay Eman, ituturo kay Nestor, kay Ate Tina, kay Kai, hanggang sa dumating kay Reggie, hanggang dumating sa pinakadulo. Kailangan kung ano yung tinuro ko, dapat pare-parehas yun, hindi may iba. Yun yung sinasabing ingatan.
Pahalagahan ninyo yung mga bagay na tinuro sa inyo. Hindi dapat maiba yan. Kaya yung binasa natin, di ba, hindi dapat ibahin. Wala kayong dapat baguhin. Kung ano yung itinuro sa inyo, hanggang doon sa huling henerasyon, dapat pare-parehas. Yun po yung tinatawag na ingatan. Pag naingatan nyo po yan, doon nyo po mapapanindigan niya. It means hindi na iiba ang ebanghelyo. Iniingatan po natin yun. No, meron po dyan sa 1 Timothy chapter 1 verse 10, ang kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na immoralidad, mga nakikipagtali sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling, at pinitestigo ng hindi totoo. No? At sino mang sumasalungat sa tamang aral, ng verse 11, naaayon sa magandang balita ng dakilang mapagpalang Diyos. Pinagkatiwala sa akin ang magandang balita nito para ipahayag. So, notice to, no? How to call, no? Sabi ni Paul, itong ebanghelyo, hindi nyo lamang narinig, pinagkatiwala sa kanya o pinasa na mayroong pag-iingat. No? May mga pag-iingat po. Sabi sa 1 Timothy 6:20, Timoteo, ingatan mo ang mga aral na ipinagkatiwala sa iyo, iwasan mo ang mga walang kabuluhang usap-usapan na ipinapalagay sa iba na karunungan, pero sumasalamat sa itinuturo natin. So dito po mga kapatid, na makikita po natin yung ebanghelyo na ibinigay ni Pablo nung naunawaan niya, yung kahulugan ng ebanghelyo na pinasa niya naman kay Timoteo. So, doon po, ganun po nila iniingatan yung ebanghelyo. Kung ano yung ipinasa ni Pablo, ganun din iniingatan ni Timoteo. No? Which means, kapag po tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, the gospel has two preaching function. No? Una po, it's evangelistics dapat. No? Second, discipleship. No? Kapag nagbabahagi po tayo ng ebanghelyo, kailangan purong-puro po, walang halong iba. No? Yun yung tinatawag na evangelistics. No? Wala tayong ibinabawas o dinadagdag sa ebanghelyo. Hindi tayo gumagawa ng ibang ingredients. Kung ano lang yung sinasabi sa Biblia, yun lang dapat. So kung sino po ang tatanggap ng ebanghelyo, no? Next step po, turuan mo sila na kung ano yung tinanggap nila, kailangan lang ingatan yun. No? Ituturo din kasi sa iba yan. No? Pero kapag hindi yan iningatan, no? Ano po yung sinasabi ng Biblia kapag hindi po natin iniingatan? No? Ang sino mang magtuturo ng ibang ebanghelyo na hindi namin ibinigay sa inyo, ano raw? Sumpain. O, di ba? Sumpain siya ng Diyos. Sinagsabi nun. Sumpain. Kapag kamali raw, ang yung binabahagi, ano sabi? Sumpain siya ng Diyos. Nakakatakot, no? Kaya kung ano po yung natanggap natin, doon lang po tayo. Kailangan puro. Pag po natin iibahin, no? So, nakakalimit pala tayo ng gospel, no? Tungkulin natin na ingatan ito, no? Hindi tayo gagawa ng sarili natin mensahe, no? O sarili natin kahulugan. Hindi rin tayo magdadagdag o magbabawas sa mga ating pong mga natutunan. Yun lang po tayo, stick lang po tayo doon, no? So, iniingatan po natin yung pinagkatiwala sa atin ng ebanghelyo, no? Sabi sa 1 Corinthians 15, in verse 3, malapit na po ako matapos. Hindi ko na po tatapusin ito. Si-series ko na lang kasi mahaba pa ko. Sabi sa 1 Corinthians 15, 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin na si Kristo yung namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ang mulit-muling nabuhay sa ikatlong araw. No? Ayon din sa kautusan. No? So, tignan po natin yung salita dito ni Pablo, no? Dito po sabi niya, no? Yung ibinigay sa akin, ibinigay ko naman sa inyo. At ano po yung iniingatan ng mensahe, mga kapatid? Ano raw yung mensahe na pinaparating sa kanila sa binasa natin? Si Jesus ay namatay para saan daw? Para sa kasalanan. Para sa makasalanan, no? At sa ikatlong araw, siya ay nabuhay mula sa mga patay, bagamat yun po ay yun po ay parte ng ebanghelyo. Dapat malaman nila ang ebanghelyo ay ang ano? Ay ang salita talaga ng Diyos. Dapat po talaga natin ingatan yung ating pong natutunan, no? So, ang tunay po na ebanghelyo na tinatawag po, no? Yung tunay na ebanghelyo, no? Yung tunay pong ebanghelyo, isang tungkol po dyan is the good news.
Patungkol po yan sa ating Panginoon sa Kristo. No? Kaya maging ano po tayo, maging aware po tayo sa mga nagtuturo sa iba, no? No, kapag ang simbahan daw ay hindi naging sentro ang ebanghelyo, hindi po ito nagiging pundasyon ng St. Church, makikita ninyo na lang po kung ano na lang po ang nilalagay sa loob ng simbahan. No? Ang nilalagay sa loob ng simbahan, kung ano-ano na lang, ang hindi biblical na nilalagay sa loob ng simbahan, alala nyo ba yung kinukwento ko sa inyo kanina? Kung ano lang ang maisipan nyo ng gagawin sa church, kahit na hindi na supported sa Bible. Kahit hindi nakalagay sa Bible, eh, sabi sa akin ng Lord eh, gawin na natin. Diba? Huwag kayong magganito, huwag kayong magsuot ng ganito, paano ang gagawin natin? Diba? So nawawala na po yung ebanghelyo ng Panginoon, nawawala na yung pinakapundasyon, napapalitan na po ng iba. No? So tinuturo din nila yung motivational preaching, no? Prosperity preaching, meron din po niyan. No? Hindi nakaseto sa Diyos, nakaseto saan? Material, gusto lang nila. Kung ano lang yung gusto nila, yun lang po yung kanilang itinuturo. Sabi nga po ng simbahan, kaya lumalaki at lumalago raw yung simbahan dahil ano? Walang tinatamaan. Gawin nyo mga bagay na yan, do it. Kahit hindi biblical yan, gawin nyo. Walang tinatamaan eh. Kaya maganda talaga, meron talagang patama eh. Para matuto. No? Kaya lumalaki yung simbahan because walang tinatamaan, okay lang. Kahit ano ilagay mo dyan. No? Nagsisisi, masarap pakinggan ang mga bagay patungkol sa hanggang. Patungkol sa laman. Diba? Yan ang magiging resulta kapag ang simbahan hindi nila iningatan ang ano, ipinagkatiwalang ebanghelyo. Dati ang tinuturo nila, okay. Tama yung ebanghelyo eh. Pero nung nahaluan ng ganito, ganito eh, ano nangyari? Wala na. Diba? Finish. Finish na sabi ni Diyos. Nawala na yung pundasyon. Na iba na. Kaya nga sumusulat si Jude sa kanila eh. Dahil merong may nais na baguhin doon sa ebanghelyo na kanilang itinuturo. No? Binibigyan sila ng awareness. So anumang simbahan na hindi na po natuturo tungkol sa pagsisisi, kasalanan, impyerno, pag hindi na po itinuturo yung patungkol sa pagsisisi, ito po, no? Kasalanan, impyerno, at yung pagkapako ni Jesus sa krus, yung banal na Trinidad, o hindi po papaliwanag ng Biblia na ay na sa konteksto, hindi po nila iniingat ang ebanghelyo. Ibig sabihin, wala na pong pag-iingat po. No? At yan po ang naging dahilan o naging bunga. Kasi nga po, ano sabi? Sa Book of Jude, may nakapasok ng mga false teacher. Yung kasama po nila na charismatic dyan, hindi po yan ordinaryong members lang na nakaupo. Mga false teacher po. Sanay po yan sa pag-usap. May mga alam po yan. Kaya ganun sinasabi sa kanila ni Paul. Kaninin ni Jude. Content the faith. Panindigan ninyo, ipaglaban ninyo kasi yung mga tao ito, hindi ito ordinaryong tao lang. Hindi ito ordinaryong member lang. Mga false teachers itong mga to. Even the book of Galatians, the Philippians, ano yung binabanggit ni Paul? Against the false teacher. May mga taong banais baguhin talaga yung ebanghelyo. No? Similar po sila ni Jude. Hindi po nila iniingatan. No? May mga false doctrine po silang itinuturo. Saan po yun? In Jerusalem. Yan po. No? So kung babalikan po natin yung Book of Jude, nung ngayon pinaliwanag ni Jude ang dahilan kung bakit po niya inaatasan ang mga mananampalataya na ingatan ang pinagkatiwala sa kanila ng Jude, ng Diyos. No? Hindi ko alam kung tutuloy ko po ito kasi 11:30 na po. No? Next week na lang po siguro. No? Aabutin po kasi tayo ng alas 12. No? Nasa verse 4 na po tayo. Kanina po yung pinag-aaralan po natin, verse 3 pa lang po yun. No, verse 4. Sige po, next week na lang po. Tayo po tayo na. Panginoon, sa